Pare o Esculido, huminto ka ngayon sa loob ng sarili mong pagod dahil ang sinasabi ko ay hindi pangmadla, hindi pang marami, kundi para sa iyo lamang sa mismong bahaging matagal mo nang pinipigil na umiyak ng tahimik. May bigat kang dinadala na hindi nakikita ng mga taong nakapaligid sa iyo. Nakangiti ka minsan habang ang dibdib mo ay tila may dalang bato, tahimik kang gumagalaw habang sa loob mo ay may tanong na paulit-ulit na bumabalik at walang sino man ang tila nakauunawa kung bakit ka biglang napapagod, bakit ka biglang nananahimik, bakit parang may pangakong lumalayo kahit anong pilit mo. Ngayong gabi, maririnig mo ang hindi mo pa kayang ipaliwanag. Makikilala mo ang mga tanda na matagal nang sumusunod sa iyo. Mauunawaan mo ang iisang padron na tahimik na humahawak sa iyong buhay at maririnig mo ang isang deklarasyon na sa tingin ko ay dahilan kung bakit ka dinala dito sa oras na ito. Manatili ka sa akin dahil hindi ito basta mensahe, ito ay paglalantad. Sa pagtatapos nito, makikilala mo ang mga palatandaang paulit-ulit na bumabalik sa iyong araw at gabi. Mauunawaan mo kung bakit hindi ka sinasagot ng ilang pinto kahit ibinibigay mo ang lahat. At makikita mo kung ano talaga ang nasa ilalim ng pagod na matagal mo nang tinatawag na normal. Makakarinig ka rin ng isang pahayag na hindi papasok sa isip mo lamang, kundi sa mismong loob ng iyong pagkatao. Hindi ka aksidenteng nakarating dito. May mga gabing ang puso mo ay napapahinto sa gitna ng karaniwang gawain at may mga sandaling isang salita, isang tingin, isang katahimikan ang biglang bumibigat na parang may naghihintay sa iyo sa kabilang dulo. Ito ang dahilan kung bakit umabot sa iyo ang mensaheng ito sa gabing ito. May mga bagay na hindi na maaaring ipagpaliban at ang langit ay hindi nagkakamali sa oras ng pagdating. May nangyayari sa iyo nitong mga huling araw at alam mo ito kahit hindi mo pa kayang pangalanan ng buo. May mga senyales na hindi na basta nagkakataon. May mga bigat na hindi mo sinasadya. May mga pagkalito na hindi mo matakasan. At may mga Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 32 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento. hinga na biglang humahaba na parang may dumadampi sa puso mo bago ka pa magsalita. Ito ang unang paggangat ng liwanag. Baka napansin mong ilang linggo nang may oras sa gabi na paulit-ulit mong ginigisingan ang sarili mo o kahit hindi ka naman maingay na natutulog, bigla kang napapadilat sa parehong pagitan ng gabi na parabang may tahimik na tumatawag sa loob mo. Baka pagod ka sa umaga nang hindi mo maipaliwanag kung bakit at kahit sapat ang tulog mo, parang ang katawan mo ay may tinatagong pakiramdam na hindi pa tapos ang isang bagay. Minsan nakahiga ka ng tahimik, ngunit ang dibdib mo ay may biglang kaba na walang pinanggalingan at ang isip mo ay sumisilip sa mga lumang alala na akala mo matagal mo nang nilibing. Marahil, napapansin mo rin na ang emosyon mo ay dumarating na parang alon na walang babala.
May araw na wala namang nangyaring mabigat, ngunit bigla kang natitigil sa gitna ng isang simpleng gawain dahil may pumupwesto sa pagitan ng iyong isip at ng iyong kapayapaan. Minsan sa gitna ng paghuhugas, sa paglalakad, sa pag-aayos ng kama, bigla kang napapahinto at nararamdaman mo ang bigat sa lalamunan. Parang may luha na walang malinaw na dahilan. Hindi ka baliw at hindi ka mahina. May sinasabi lang ang loob mo na matagal mo nang hindi pinakikinggan at may mga pag-uusap din na dati ay malalim pero ngayon ay parang pinaglipasan ng hangin. May mga taong minsan naging kanlungan mo, ngunit ngayon ang mga salitang pagitan ninyo ay kulang sa buhay, parang parehong mukha na ngunit ibang laman. Kapag naalala mo ang mga dating pangako, may kirot na hindi mo maipaliwanag dahil alam mong may bahagi ng relasyon, trabaho o tungkulin mo na hindi na sumasabay sa bagong pagpintig ng iyong espiritu. Nakikinig ka, oo, ngunit may isang bahagi mo na hindi na naniniwala sa dating tunog. At may mga pagkakataon pa na paulit-ulit mong napapansin ang mga bilang, ang mga sabayang tanda, ang mga sandaling tila may pagtatapat sa iyo ang panahon mismo. Hindi mo naman hinahabol ang mga iyon, ngunit sinusundan ka nila sa resibo, sa orasan, sa mga pahina, sa mga numero ng bahay, sa mga biglang pagbukas ng isip mo sa parehong kumpas. Kapag nangyari iyon, may bahaging sa loob mo na napapatingin at napapabulong. May ibig sabihin ito. At tama ka sa pakiramdam na iyon. Ang mga senyalis na ito ay hindi parusa. Hindi ito kalituhan na ibinabato sa iyo para mapagod ka ng lalo. Mas malapit silang anyo ng kumpirmasyon kaysa problema. Dahil ang espiritu mo ay hindi basta sumusumpong ng walang saysay. Ito ay tumutugon sa mga bagay na matagal nang naroon bago mo pa napansin. Kapag biglang lumalakas ang iyong kamalayan sa oras, sa bigat, sa mga alaala at sa mga paulit-ulit na tandang dumadapo sa araw mo, hindi ibig sabihin ay nasisira ka. Ibig sabihin ay may gumigising sa loob mo na matagal nang nasa gilid ng iyong pandinig. Huminga ka muna ng dahan-dahan. Huwag mong itulak agad palayo ang naramdaman mo dahil ang alinmang totoo ay mas malinaw kapag hindi mo ito minamadali. Kung kahit isa sa mga ito ay tumama sa iyo, kung may isang sandaling biglang lumuwag ang balikat mo habang naririnig mo ito, i-type mo ang salitang 888 sa mga komento. Ang mga daliri mong nagtatype ng bilang na iyon ay ang tahimik mong pagsang-ayon na may umaabot sa iyo ngayon. Yun ang maliit na tanda na hindi mo na kailangang itago. I-type mo iyon saka bumalik ka agad sa akin. Ngunit may mas malalim pa sa mga tandang ito at hindi pa iyon ang ugat. May mas mababang bahagi ang kilos na ito, isang ugaling mas matanda kaysa sa pagod mo, mas tahimik kaysa sa mga gabing gising ka, mas malalim kaysa sa kaba na napapansin mo lamang kapag nasa katahimikan ka na. Sa ilalim ng mga senyalis na iyon ay iisang padron lamang ang kumikilos. At kapag nakita mo ito, hindi mo natatanungin kung bakit ang ilang bagay ay paulit-ulit na bumabalik. Ito ang padron ng paghawak sa sarili mong buhay na para bang kailangan mong patunayan muna ang halaga mo bago ka payagang tumanggap. Ito ang padron ng laging pagiging handa, laging matatag, laging may ngiti, kahit sa loob ay unti-unti ka nang nauubos. Ito ang padron ng pagiging malapit sa mga pinto, ngunit laging nakatayo sa labas dahil natutunan mong maghintay kaysa humingi. Hindi ito lumitaw sa iyo ng walang dahilan. Natutunan mo ito sa mga sandaling hindi ka pinakinggan, sa mga panahong ang pag-iyak mo ay sinabihan ng katahimikan, sa mga gabing ang pangangailangan mo ay kinailangang lunukin dahil walang puwang para rito. Kaya ngayon, kapag may haligi ng takot sa loob mo, hindi iyon dahil mahina ka. Iyon ay dahil ang puso mo ay natutong mabuhay sa isang anyong laging nagbabantay. Napakahaba na ng panahon na nagsisilbi ka sa isang paraan ng pag-iingat na dati ay nagligtas sa iyo, ngunit ngayon ay unti-unti ka nang hinihigpitan. Ganito ito sa maraming bahagi ng buhay mo.
May pinto kang tinutulak, ngunit sa mismong sandaling malapit ka na, umaatras ka. May tawag kang gustong sagutin, ngunit bago ka sumagot ay nauuna ang pagdududa. May biyayang palapit na, ngunit nauuna ang takot na baka kapalit nito ang isa na namang pagod. Minsan sasabihin mo sa sarili mo, baka hindi para sa akin, at kapag sinabi mo iyon, tila mas lalo kang lumiliit sa harap ng sariling pagnanasa. Ang padron ay hindi lamang takot, ito ay pagsasanay sa pag-urong. At ang pinakamabigat doon ay hindi ang pagkawala ng maraming bagay, kundi ang unti-unting pagkapanibago mo sa pagkapagod. Dahil kapag matagal mong ginawang normal ang hindi sapat, ang sumasakit na lang ay hindi na ang isang pangyayari, kundi ang iyong mismong pagkilala sa sarili. Napapagod ka sa pag-asa, napapagod ka sa pagbitaw, napapagod ka sa pag-asa muli. Kaya minsan ay hindi ka na nagdarasal ng mahaba. Ang sabi mo na lamang ay sana may makakita. Ngunit mas malalim pa ang ilalim nito at ang susunod na bahagi ay hindi tungkol sa isang masamang ugali lamang. Ito ay tungkol sa isang larawan na matagal nang sumusunod sa iyong loob. Isang larawan na kung minsan ay mas madaling maramdaman kaysa ipaliwanag. Isipin mo ang isang bakuran na noon ay may bukas na tarangkahan, may hangin na malayang dumaraan, may mga dahong na dadala sa sahig ng walang takot, at may isang puno sa gitna na nagtataglay ng lilim para sa lahat. Sa simula, buhay ang paligid. May mga yabag, may mga tinig, may mga umagang dumadampi sa balat ng dahon at ang puno ay hindi nagsisikap maging puno. Ito lamang ay nakatayo, tumatanggap ng ulan, tumatanggap ng araw, tumatanggap ng panahon. Ngunit darating ang isang oras na may pumasok na malamig na kamay sa bakurang iyon at mula roon ay unti-unting nagbago ang lahat. Hindi mo agad mapapansin ang pagbabago sa simula dahil ang mga bagay na nasisira sa loob ay hindi agad gumuguhit ng ingay. Minsan ang una nilang ginagawa ay patahimikin ang espasyo. Ang bakuran ay maaaring mukhang pareho mula sa labas, ngunit ang lupa ay hindi na humihinga sa parehong paraan. Ang mga ugat ay hindi na nakakakuha ng parehong lalim at ang hangin ay hindi na basta malayang dumaraan. May mga patpat na itinayo, may mga lubid na ibinalot, may mga anino na pinatong sa mga sanga at ang dating bukas ay dahan-dahang naging bantay. Ganito rin ang nangyari sa loob mo. May isang panahong pinilit mong lumaki sa ilalim ng mga bagay na hindi mo naman hiningi. Maaring may sinabi sa iyo na masyado kang sensitibo, masyado kang mahina, masyado kang mabigat, masyado kang nangangailangan, at dahil bata pa ang iyong pakiramdam noon, dinala mo yon na parang totoo. Kaya ang dating bukas na bakuran ng iyong puso ay natutong magsara kapag may dumarating, natutong magbantay kapag may humahaplos, natutong magtago ng bunga kapag may pag-asa. Hindi ito likas mong anyo. Ito ang anyong itinuro sa iyo ng takot. At ang bahagi na pinakamalinaw sa larawang ito ay ang puno. Dahil ang puno, kapag paulit-ulit na tinatalian sa mga sanga, hindi agad bumabagsak. Mas madalas, tumitigil muna itong umabot. Ang mga sanga nito ay lumiliit ang galaw. Ang mga dahon ay nagiging tahimik. At ang katas na dapat sana ay malayang dumadaloy ay tila napipigil sa pinakaugat. Sa loob mo, ganon ang nangyari sa tinig mo. Hindi ito nawala. Hindi ito namatay. Ipinahinto lamang itong dumaloy ng buong sigla dahil natutunan mong ang pagiging tahimik ay mas ligtas kaysa maging totoo. Marahil kaya ka nahihirapang ipaliwanag ang isang bagay na malalim sa iba. Dahil kapag may nangyayari sa loob mo, agad mong sinusukat ang panganib bago mo sukatin ang katotohanan. Kapag may magandang pagkakataon, ang tanong agad ay hindi kung totoo ba ito, kundi kung gaano ito katagal bago masira. Kapag may nagmamahal sa iyo ng malinaw, ang una mong instinct ay hindi ang paglapit, kundi ang paghihintay kung kailan ito mawawala.
Ang bakuran ay natutong magbukas ng mabagal, at ang puno ay natutong yumuko bago pa man dumating ang hangin. Ngunit pakinggan mo ito ng mabuti. Ang puno ay hindi nasira dahil ipinanganak itong mahina. Ang puno ay nabaluktot dahil may mga panahong wala itong sapat na puwang para lumago ng tuwid. At hindi ka mali dahil naramdaman mo ang lahat ng ito. Ang mali lamang ay ang paniniwalang habang buhay ka nang tatawaging ganyan ng sarili mong ugat. Ang bakuran ay maaaring mabuksan muli. Ang puno ay maaari pang sumibol. Ang hangin ay maaaring bumalik. May paggalaw na sa lupa sa ilalim ng iyong mga paa. Hindi mo pa ito nakikita ng buo, ngunit mararamdaman mo kapag tumigil ka sa pagsisikip ng dibdib mo sa tuwing may totoo. May panahong ang dating tahimik na bakuran ay nagsisimulang marinig muli ang sarili nito. Ganito nagsisimula ang pagbabalik. Kung ang larawang ito ay tumama sa iyo, kung may bahagi sa iyong dibdib na biglang umigting dahil parang nakita mo ang sarili mo roon, i-type mo ang mga salitang "Ako ay handa" sa mga komento. Hindi iyan pakiusap. Iyan ay paglalagay ng pangalan sa isang pagbabalik na matagal nang kumakatok. I-type mo yon, saka bumalik ka agad sa akin. At ngayon ay pakinggan mo ang susunod. Hindi ka tinatawag na magtayo ng bagong sarili mula sa wala. Tinatawag kang bumalik sa bakurang matagal mo nang dinala sa loob, sa pusong may lupa pa rin, sa tinig na hindi tuluyang nawala, sa ugat na naghihintay lamang na hindi na ito kalabanin. Ang pagbabalik ay hindi listahan ng mga hakbang. Ito ay pagtigil sa pakikibaka laban sa sarili mong paghinga. Hindi mo kailangang kumilos na parang malakas kapag pagod ka na. Hindi mo kailangang patunayan ang iyong pagiging karapat-dapat sa bawat pinto. Hindi mo kailangang bilhin ang kapayapaan sa pamamagitan ng walang tigil na pagpupunyagi. Ang kailangan mo ay tumanggap sa paraang matagal mo nang nakalimutang gawin at alagaan ang bagay na tinatanggap mo nang hindi ito pinipilit. May mga umagang ang unang ginagawa mo ay bantayan ang sarili mong isip, ngunit ngayon ay iba ang tawag sa iyo. Bantayan mo ang kapayapaan mo nang may lambing, hindi nang may takot. May mga pagkakataong dadating ang dating sigla ng paghabol. Ngunit huwag mo agad itong sundin. Pansinin mo muna kung alin ang nagpapahinga sa iyo at alin ang muling naglalagay ng lubid sa sanga ng iyong kalooban. Ang pagbabalik ay hindi pagtakbo pabalik sa dating hugis. Ito ay pagharap sa sariling bakuran at pagpapasiyang hindi ka na muling magpapakulong sa mga tanikala na matagal ng kalawangin. Sa umaga, bago ka bumangon, nang buong bilis, huminto ka muna at kilalanin ang liwanag na dumarating sa silid mo. Sabihin mo sa sarili mo na ang araw na ito ay hindi mo kailangang habulin. Kailangan mo lamang itong salubungin. Ibigay mo sa iyong dibdib ang ilang sandali ng katahimikan bago mo ibigay sa mundo ang lakas mo. Iyan ang una mong pag-aalaga, hindi pagmamadali, kundi paglapag. At sa hapon o sa huling bahagi ng araw, kapag nagsisimulang bumalik ang lumang higpit sa iyong leeg, hayaang huminto ka bago ka sumali sa ingay. Pansinin mo kung saan nagtatago ang pagod. Tanungin mo ang sarili mo kung anong bahagi mo ang humihingi ng bukas na tarangkahan at anong bahagi ang natatakot na may pumasok. Ang simpleng tanong na iyon ay hindi maliit. Ito ang una mong pakikipag-usap muli sa bakurang pinabayaan mong manahimik ng matagal. Kapag pinangalanan mo ang nararamdaman mo, mas kaunti ang kapangyarihan nitong magtago. At ang isang bagay na kailangan mong maalala sa lahat ng ito, hindi ka ipinanganak para mabuhay lamang sa paghihigpit. Hindi ka nilikha para laging nakatingin sa panganib. Ang layunin ng pagbabalik ay hindi upang gawing perpekto ang lahat, kundi upang hayaang muli ang daloy. Kapag inalagaan mo ang loob mo sa paraang ito, hindi mo minamanipula ang biyaya, tinatanggap mo lamang ang pamamahalang matagal ng gusto nitong ipagkaloob sa iyo. Minsan ang pangangalaga ay tahimik. Minsan ito ay simpleng pag-upo
nang hindi sinasaway ang sarili. Minsan, ito ay pagpili sa isang saglit ng katahimikan sa halip na isang siklo ng pag-aalala. Minsan ito ay ang pagpayag sa pusong matagal nang nakatali na muling maramdaman na may espasyo para sa hangin. Ganito ang pag-uwi, hindi ingay, kundi pagbubukas. At habang sinasabi ko ito, may gumagalaw sa loob ng mga taong nakikinig. May mga mata na napapikit, may lalamunang biglang sumikip, may mga balikat na sa wakas ay bumababa ng kaunti. Kung may bahaging sa iyo ay tumugon, huwag mo itong pagtakhan. Ang puso mo ay marunong tumugon kapag may nakarating na totoo. Kung ang bakuran, ang puno at ang hangin ay tila nagsalita sa iyo, i-type mo ang mga salitang narito ako sa mga komento. Hindi ito tanong, hindi ito paghingi. Ito ay tahimik na pahayag na ang loob mo ay hindi na natutulog sa sarili nitong pintuan. I-type mo ito, saka bumalik ka agad sa akin. May isa pang hakbang bago tayo magtungo sa huling paglalatag, at ito ay tungkol sa pagtanggap na ang pagbabalik ay hindi kailangang marahas. Ang mga bagay na galing sa Diyos ay kadalasang dumarating sa anyong naaalala, hindi sa anyong ipinipilit. Kaya kung ngayon mo pa lamang nararamdaman na may bumabalik na init sa ilalim ng lamig, huwag mo itong takutin. Iyan ang bakuran na muling humihinga. Hindi mo kailangang maging mas malakas kaysa sa ginawa mong pangangalaga noon. Hindi mo kailangang mag-imbento ng bagong pangalan para sa sarili mo bago ka payagang maging buo. Ang kailangan mo lamang ay tanggapin na ang ugat na minsang nasanay sa pagkulong ay maaari pa ring matutong uminom ng tubig kapag ang bukal ay muling binuksan. Ang pagbabago ay hindi laging sumisigaw. Minsan ito ay simpleng pagdaloy. Kaya kapag nakaramdam ka ulit ng kaba, huwag mo agad tawaging pagbagsak. Kapag may pamilyar na lungkot na dumaan, huwag mo agad sabihing bumalik ka na naman. Tingnan mo itong mabuti. Pansinin mo kung ito ba ay lumang lubid na muling humihigpit o bagong hangin na hindi mo pa sanay sa lubungin. Ang pagkilala ay bahagi ng paghilom dahil ang nilalapitan mong katotohanan ay hindi ka nilulunod. Inilalabas ka nito. At may mga taong hindi na kailangang umalis sa iyong buhay para mapalaya ka. Minsan ang kailangan ay malinaw na bakuran, hindi pagkaputol ng lahat. Minsan ang kailangan ay marunong kang magsabi ng hangganan nang hindi nawawala ang puso. Minsan ang kailangan ay marunong kang magbukas nang hindi nawawala ang sarili. Ito ang anyo ng taong muling nakikilala ang kaniyang tinig. Hindi nagagalit, hindi nagmamadali, hindi rin yumuyuko sa dating takot. Kung narito ang isang tao sa isip mo habang sinasabi ko ito, ang isang taong tahimik na pagod, lihim na naghahanap, o matagal nang may ginagampan ng lakas na hindi nakikita ng iba, hayaan mong alam mong hindi iyon aksidente. May mga pangalang hindi kailangan banggitin ng malakas upang maging totoo ang bigat ng kanilang presensya. Ang pagdadala mo sa kanila sa iyong isip ngayon ay maaaring maging anyo ng pag-alala, ng pagpapala, at ng paglalahad ng katotohanang kailangan din nila. At kung may isang pangalan na lumitaw sa iyo, hayaan mong hindi ito manatili sa pag-iisa. Ibahagi mo ang mensaheng ito sa paraang maingat at mapagkalinga, hindi bilang panghihikayat kundi bilang paghahatid. Ang ilan ay nangangailangan ng parehong paalala na dumating sa iyo, na may bakurang maaari pang mabuksan, may puno pang maaring tumuwid, may hangin pang maaring bumalik sa kanila. Bago natin isara, kailangan mong marinig ang buong kasunduan na dahan-dahang nabubuo sa pagitan ng iyong pakikinig at ng katotohanang tumawid sa iyo ngayong gabi. Hindi ka sinasalungat ng liwanag na ito, inaayos ka nito. Hindi ka itinutulak palabas ng biyayang ito. Ibinabalik ka nito sa gitna, hindi ka ginagawang maliit ng pahayag na ito. Pinatitibay ka nitong tumayo, nang hindi na kailangang magkunwaring wala kang sugat. Sa huling pahina ng mensaheng ito, i-type mo ang mga salitang ako ay pinili
sa mga komento. Huwag mo itong gawin bilang hiling. Gawin mo itong kumpirmasyon. Ang simpleng mga salitang ito ay sagisag ng pagbabalik na hindi mo na kailangang ipagtanggol sa kanino man. Isa itong tahimik na pagtanggap na ang buhay mo ay hindi na kailangang paikutin sa lumang takot. Huminga ka muna ng marahan. Hayaang manatili sandali ang bigat, ngunit huwag mo itong hayaang mangibabaw sa katotohanan. Ikaw ay pinagtitibay, ikaw ay ibinabalik, ikaw ay muling pinapahinto sa tamang pinto nang hindi na kinakailangang kumatok sa sarili mong buhay ng may pagdududa. Ikaw ay hindi naiwan, ikaw ay hindi nalimutan, ikaw ay hindi hinayaang mawala sa gitna ng ingay na matagal nang sumubok takpan ang iyong pangalan. Ikaw ay nakikita sa mga gabing walang nakapapansin. Ikaw ay dinadala sa mga sandaling akala mo ay pagkabigo lamang, ngunit sa totoo ay mga pinto pa lang hindi mo pa nababasa. Ikaw ay binibigyan ng espasyo upang huminga muli, upang tumuwid muli, upang marinig muli ang sariling tinig nang hindi ito tinatabunan ng lumang pag-iingat. Sa mismong sandaling ito, sa iba't ibang dako ng mundo, may mga pusong tumatanggap ng parehong pagkilala, parehong pag-alsa ng loob, parehong tahimik na pagbabalik. Hindi ka nag-iisa sa pagdinig na ito. Bahagi ka ng isang pagtawag na hindi maingay, ngunit tunay. Bahagi ka ng isang pag-alalang hindi nagkukulang, ngunit dumarating sa tamang oras. Ito ay natatakan. Dito na sa sandaling ito, sa iba't ibang dako ng mundo, may mga pusong tumatanggap ng parehong pagkilala, parehong pag-alsa ng loob, parehong tahimik na pagbabalik. Hindi ka nag-iisa sa pagdinig na ito. Bahagi ka ng isang pagtawag na hindi maingay, ngunit tunay. Bahagi ka ng isang pag-alalang hindi nagkukulang, ngunit dumarating sa tamang oras. At kapag ang katotohanan iyon ay lumapag sa iyo, huwag mo itong sukatin sa dami ng ingay. Sukatin mo ito sa paghinga na biglang lumuwag. Huwag mo itong hanapan ng palabas. Hanapan mo ito ng kapayapaan. Huwag mo itong gawing mas maliit kaysa sa bigat na nalaglag sa dibdib mo. Hayaan mo itong maging sapat na katibayan na ang langit ay marunong pa ring pumili ng tamang sandali upang magsalita sa pusong matagal nang naghihintay. Ikaw ay tinawag upang hindi na muling manirahan sa lumang higpit. Ikaw ay tinawag upang hindi na muling magtali ng lubid sa mga sanga ng sarili mong puno. Ikaw ay tinawag upang marinig ang ugat mong humihingi ng tubig, ang bakuran mong humihingi ng hangin, ang puso mong humihingi ng bukas na tarangkahan. Hindi ka nilikha para sa panghabambuhay na pagbabantay. Nilikha ka para sa buhay na may daloy, may puwang, may liwanag na malayang pumapasok. Kaya hayaan mong ang mga luma mong paraan ay humina ng hindi mo minamadali. Hayaan mong ang mga dating palagay ay lumambot ng hindi mo ipinapahiya. Hayaan mong ang mga lumang takot ay bumitaw nang hindi mo kailangang ipaglaban ang bawat hibla ng sarili mo. Ang tunay na pagbabago ay hindi laging parang lindol. Minsan, ito ay parang isang pinto na matagal nang nakasara at ngayon ay unti-unting bumubukas sa tamang kamay. At kapag bumukas iyan, makikita mo na hindi ka pala kulang. Napagod ka lamang sa sobrang tagal ng paghihintay sa mga bagay na hindi marunong bumalik sa iyo ng may katapatan. Hindi ka pala wasak. Nasanay ka lamang sa ilalim ng mga bigat na hindi mo naman kailangang buhatin ng mag-isa. Hindi ka pala huli. May panahon lamang na inilalagak ang sarili nitong sagot sa mismong oras na handa na ang iyong dibdib na tumanggap. May mga paghilom na dumarating sa pamamagitan ng mga simpleng bagay. Isang katahimikan na hindi na nakakatakot. Isang pagkain na hindi mo minamadaling ubusin. Isang gabi na hindi mo sinusubukang takasan. Isang pag-upo na hindi mo pinupunan ng ingay.
Isang dasal na hindi mo pinipilit na maging maganda dahil ang totoo, minsan ang pinakabanal na dasal ay ang pag-amin na pagod ka na at handa ka nang salubungin ang kapahingahan. At dito nagsisimula ang pagbalik mo, hindi sa malaking deklarasyon lamang, kundi sa araw-araw na pagpili na huwag nang magsinungaling sa sariling pagod. Hindi na sa pagsasabing kaya mo pa kahit hindi na. Hindi na sa pagyuko sa mga halagang matagal nang kumakain sa iyo. Hindi na sa pagwawalang bahala sa mga senyas na matagal nang humihiling ng pagbabago. Ang pagbabalik ay tahimik, ngunit hindi ito mahina. Sa mga susunod na umaga, makikilala mo ang sarili mong mas malinaw. Mapapansin mo ang sandaling hindi ka na agad tumatakbo sa takot. Mapapansin mo ang oras na hindi ka na agad humihingi ng pahintulot na maging payapa. Mapapansin mo ang bigat na dati ay buong araw mong dala at ngayon ay napapansin mo ng mas maaga pa lamang kaya may pagkakataon kang ibaba ito bago ito maging pasanin ng buong araw. Ang mga maliliit na pagkilalang iyon ang mga palatandaan ng totoong paglaya. Hindi ito mangyayari sa isang iglap, at hindi mo kailangang pagmukhain ang lahat na parang madaling-madali. Ang lumang bakuran ay hindi binubuo sa isang gabi. Ito ay inaalagaan sa paulit-ulit na pagbabalik ng kamay, sa mahinahong paglilinis ng mga ligaw na damo, sa pagbabalik ng tubig, sa pag-aayos ng daan ng liwanag. Ganyan din ang puso mo. Kailangan lamang nito ng tapat na pag-aalaga, hindi mabagsik na pagsisisi. And kung minsan, ang pinakamatapang na bagay na magagawa mo ay ang huminto at kilalanin kung ano na ang hindi na para sa iyo. Kung minsan, ang pinakabanal na bagay ay ang hindi na pilitin ang sarili sa isang silid na matagal nang walang hangin. Kung minsan, ang pinakamatibay na desisyon ay ang bumitaw sa lumang tungkulin na ikaw ang laging magtitiis, ikaw ang laging magpapaliwanag, ikaw ang laging mauuna sa pagbibigay kahit wala ka nang maibigay. Hindi ka nawawalan kapag bumibitaw ka sa hindi na totoo. Nagkakaroon ka ng espasyo para sa mas tapat na anyo ng buhay. At sa espasyong iyon, maririnig mo ang sarili mong tinig ng mas malinaw. Hindi na ito ang tinig ng takot. Hindi na ito ang tinig ng paghingi ng paumanhin sa bawat pangangailangan. Hindi na ito ang tinig ng paglalakad na parang humihingi ng tawad sa sariling pagiral. Ito ang tinig na marunong magsabi ng oo kapag totoo. Marunong magsabi ng hindi kapag kinakailangan at marunong manahimik kapag ang katahimikan ng mismong anyo ng katotohanan. Mahalaga ito dahil sa huli, ang ipinaglalaban ng mensaheng ito ay hindi lamang isang sandaling emosyon. Ipinaglalaban nito ang iyong buong pagkapantay sa sarili mong buhay. Ipinaglalaban nito ang karapatan mong huminga ng hindi kinakabahan. Ipinaglalaban nito ang karapatan mong magpahinga ng hindi nagugilty. Ipinaglalaban nito ang karapatan mong maging buo ng hindi na kailangang maging matigas. At kung may bahagi sa iyo na noon ay natutong maniwalang kailangan mong maging matigas para mabuhay, pakinggan mo ito ng mabuti. Ang lakas ay hindi palaging tigas. Minsan, ang lakas ay ang kakayahang magbigay ng puwang sa sariling luha nang hindi natatakot na mawawasak ka ron. Minsan ang lakas ay ang kakayahang aminin na kailangan mo ng hangin. Minsan ang lakas ay ang kakayahang magsabi, sapat na, at doon mismo magsisimula ang mas malalim na pagpapatuloy. Hindi ka tinatawag upang mabuhay sa dating kulungan ng iyong mga instincts. Tinatawag kang mamuhay na parang totoo ang buhay. Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina.
Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento.